Muling sumalang sa pagdinig ng Sandigan Bayan ang pork barrel scam whistleblower na si Benher Luy, kaugnay ng petisyon ng Senador Bong Revilla na makapagpiyansa. Idinitalya ni Luy ang umunoy komisyong natanggap ni Revilla at iba pang opisyal mula kay Janet Lim Napoles. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Rafi, usaping komisyon nga ang nangyari kanina sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Revilla kaninang umaga dito sa First Division ng Sandigan Bayan. Idinitalya ni Benher Luy ang mga komisyong natanggap ni Revilla, Cambe at opisyal na mga line agencies mula kay Napoles. Ayon kay Luy, sa isang NGO pa lang 90 million na ang natanggap na kickback ni Revilla. Wala pang binanggit na buong halaga si Luy. Sabi niya, 50% o kalahati ng proyekto ang komisyon ni Revilla bawat PDAF allocation na inirekomenda niyang gamitin ng mga NGO ni Napoles. Binibigay ito ng komisyon ni Revilla pagka-release ng SARO mula sa DBM o bago pa yung dapat na implementasyon ng proyekto. Si Atty. Richard Cambe raw ang kumukuha ng kickback ni Revilla. Si Cambe naman, 5% ang komisyon. Naiiwan kay Napoles ang 32 hanggang 40%. Ang iba, ibinibigay na ng mga implementing agencies na NABCOR, TLRC at NSRC. May management fee din daw na 3% para sa mga implementing agencies. Kung mapapansin mo, Rafi, dun sa 100% para dun sa proyekto ay naubos na sa komisyon pa lang. Kaya kasama sa salaysay ni Luy kanina, yung pagdidetalye kung paano nila pineke yung mga dokumento tulad nga ng mga vouchers na sabi niya, kunyari ay bumili sila ng mga supplies at pineke na rin nila yung mga lagda ng mga beneficiaries o yung mga dapat natatanggap na tulong mula dun nga sa mga PDAF project. Kung di raw nila matapos yung mga pagpepeke ng mga lagda sa opisina ni Napoles, inuuwi ito ni Napoles sa bahay para ang lalagda naman ay ang kanyang mga katulong, driver at security. Ang lahat ng mga transaksyong ito ay na-record sa computer ni Luy sa kanilang opisina. Kalaunan ay nilipat niya ang mga files sa personal niyang hard drive. Itong hard drive na ito, prinisinta ni Benher Luy sa bail hearing at naglalaman ito ng mga financial transactions ni Napoles mula taong 2004 hanggang 2012. Hinatid ng NBI itong hard drive sa First Division. Maliban dito, iprinisinta rin ni Luy sa korte yung mga folders na print out ng mga financial transactions. So hindi pa nagbibigay ng pahayag itong abogado ni Revilla na si Attorney Joel Botigon. Maingat kasi silang magsalita dahil nga raw ayaw silang pagsalitain or short of giving them a gag order yung ibinigay sa kanila na utos ng mga mahistrado ng First Division. Kaya hindi sila pwedeng magbigay ng komento anything about the merits of the case. Rafi? So Maki, base sa iyong mga kwento, bagamat bail hearing pa lang ito, mistula bang nagiging preview na ito ng aktual na magiging hearing dyan sa kaso, Maki? Hindi ba sinasabi nila ang bail hearing, Rafi, parang mini-trial na? Dahil dito dapat ay ilalabas na ng prosecution kung ano yung mga malalakas nilang ebidensya. Dahil kung malakas ang ebidensya ay hindi mabibigyan ng piyansa itong sina Revilla at kung mahina naman yung mga ebidensya na ipipresenta ay posibleng mabigyan ng piyansa itong sina Revilla at sina Cambe. Kaya ngayon pa lamang ay nakakakita na tayo ng kung ano yung magiging takbo ng trial proper. Rafi. Okay, maraming salamat, Maki Pulido.